Kayangga! Welcome sa Miss Clar Horror Stories! Ang kwentong aswang po natin ngayon ay kwento ni Crizel. Isa daw siyang dating kusinera na lumipat sa probinsya kasama yung asawa niya. At akala niya, simpleng buhay at bagong simula yung naghihintay sa kanila dun sa probinsyang yon. Pero, isang mahiwagang tinda daw na karne. At yung sunod-sunod na pagkamatay dun sa nayon na yon, dun daw nagsimula yung nakakatakot na lihim na nadiskubre nila. At malalaman natin yon sa kwentong ito. Pero bago natin simulan yan, Kayanggaw, shout out muna sa Kayanggaw natin na si... Pop Dalaguete, Cebu. Sana tama. Sana tama yung sinabi namin. Yung sinabi ko pala. Ang tanong niya, Miss Clar, Sir Jay, meron po bang fixed time kung kailan kayo gagawa ng videos? Kasi, paano po yung baby nyo? Meron po ba nagbabantay? Yung sagot niyan, Kayanggaw, sasagutin namin sa dulo ng ating kakwento video. namin sa Kakwento namin sa dulo. Kaya naman, Kayanggaw, wag na natin patagalin pa. Sabay-sabay na nating alamin at pakinggan ang kwentong aswang ni Crizel. Mahal, nandito na tayo. Pasensya ka na. Wala pa tayong sariling bahay dito eh. Naibenta kasi nila tatay yung lupa namin dati kaya pasamantala dito muna tayo makikitira sa kaibigan ko. Mabait naman yun. Tsaka sigurado ako magkakasundo kayo. Promise. Sus, ginawa mo naman ako maarte eh. Alam mo naman ako, di ba? Kahit saan mo ako dalahin. Basta magkasama tayo, okay na ako dun. Yan yung gusto ko sa'yo eh. Kaya mahal na mahal kita eh. Ako pa talaga binubola mo eh. O siya, sige na. Bago ka pa maging sweet dyan, yung bayad mo daw kay Manong oh. Ibigay mo na. Ay, oo nga pala. Manong, salamat po ah. Ito na pala yung bayad namin. Sa inyo na po yung sukli. Maraming salamat iyo. Ingat kayo ha. Lucian, mahal. Dito na ba tayo titira? Bakit? Ayaw mo ba dito? Hindi naman mahal. Maganda nga dito eh, tsaka magbaba pa lang natin sa bayan kanina. Ramdam ko ng sariwa yung hangin sa paligid. Hindi katulad doon sa lungsod. Sabi ko sa'yo, magugustuhan mo dito eh. Malay mo, dito na pala tayo makakabuo, di ba? Mas maalagaan natin dito yung kalusugan mo. Pati na rin yung magiging anak natin. Asus naman tong dalawang to. Hindi pa nga kayo nakakapasok, naglalandian na kayo kagad dyan. Pumasok na nga kayo. Baka lang gamin na kayo sa sobrang tamis nyo eh. Lexi? Ba? Long time no see ah. Tsaka mas lalo ka yata gumaganda. Hindi ka man lang ba na-reset sa haba ng taong naging bakla ka? Che, gusto mo ikaw yung reset ko para mawalan ng pogi asawa to si Crizel? At kapag nangyari yun, ikaw yung baklang mala Adonis? Sa unang tingin ay hindi mahahalatang bakla si Lexi dahil hindi naman siya nakadamit pang babae. Gaya ng madalas kong nakikita. Mahahalata mo lang ito dahil sa malambing at maarte niyang pananalita. Sa tabi niya ay may isang batang babae na sa tansya ko ay nasa 7 o 8 taong gulang. Pinatuloy kami ng kaibigan ni Lucian sa bahay na tutuluyan namin. Agad naman ako natuwa nang makita ko yon dahil hiwalay ito sa mismong bahay nila. Ang tanging magkadugtong lang sa dalawang bahay, ang kusina na nasa pagitan at madaling mapuntahan mula sa magkabilang panig. Oh, ayos na ba kayo dito? Nilinis ko na yan ha? Kaya ang gagawin nyo na lang dito, iayos yung mga gamit nyo. At saka, hoy, Luciano, mabuti pala't naisipan mong bumalik dito. Mabuti na lang talaga na alala ka ni Cap. Kaya ikaw yung nairekomenda dun kay Mayora. Oo nga eh. Tsaka malaki kasi yung offer ni Mayora kaya kinuha ko na kaagad. Isa pa, dating bayan naman natin to, di ba? Tsaka na-check ko rin naman, mukhang maganda din naman yung mga records ni Mayora eh. Kaya sigurado ako, hindi siya mahirap pa panalunin. Sinabi mo pa, maraming natulungan niya si Mayora dito. Mga matatanda, magsasaka, bata at lahat-lahat na. Pero syempre, hindi talaga maiwasan yung mga maduduming maglaro sa politika. Ay nako. Pero ikaw ha, ang ganda naman nitong misis mo. Sigurado ko magkakaanak kayo. Ay, bongga. Kasing ganda nito si Bebe Labs kong si Zia. Oh, Zia,
magmano ka kay Tito Lucian tsaka Tita Crisel mo. Hello po. Mano po, Tita Crisel, Tito Lucian. Ang cute mo namang bata ka, tsaka ang ganda-ganda mo. Yung buhok mo, mukhang alagang-alaga. Alam mo, papasak ang model ng shampoo. Naman, alagang Lexi yata yan. Ay nako, mamaya na nga lang tayo magbulahan dito. Magpahinga muna kayo. Ako nang bahala sa hapunan natin ngayong gabi at pa-welcome ko na yan sa inyo. At saka, natutuwa talaga ako kasi may makakasama at saka makakausap na ako dito bukod kay Zia. Lexi, salamat ah. Sus, ikaw pa ba? Sige na, magpahinga na kayo. Saglit ko lang na inayos ang mga gamit namin sa aparador na naroroon. Saka ko naman tinignan ang buong bahay. Iisa ang kwarto. May banyo din naman sa loob at saka maluwag na sala. Umikot naman ako sa likod at napansin kong medyo mataas na ang mga talahib doon. Sa mga gilid naman ay may mapagtataniman ako, kaya naisip ko agad na magtanim ng gulay doon. 6:00 na nga nang tawagin kami ni Lexi para sa hapunan. Pagkatapos naman namin kumain, ako ang nagpresenta na maghuhugas ng mga pinagkainan namin. Abala ako sa paghuhugas nang makarinig ako ng kalabog sa likod. Nilabas ko yon at gano'n na lang ang gulat ko nang may parang malamig na dumaan sa mga binti ko. Sarap naman palang maghugas dito eh. Malakas ng tubig, hindi gaya doon sa apartment. Ano yun? Bakit parang may kumaluskos doon sa likod? Matignan na nga lang. Ano yun? Oh, mahal, ayos ka lang ba? Ba't ka sumigaw? Mahal, may malamig na bagay na parang gumapang sa paanan ko kanina eh. Ano? Teka nga. Wala naman eh. Sigurado ka ba? Oo, mahal. Ramdam ko pa nga yung lagkit nun eh. May ahas kaya dito? Parang ang laki kasi nun eh. Bakit kasi nandito ka sa likod? Baka nga may ahas dito. Kita mo naman napakasukal ng mga talahib dyan. Tsaka gabi ngayon oras ng labas nila. Bumalik na tayo sa loob. Pati si Zia natataranta sa mga sigaw mo eh. Natakot tuloy yung bata. Oh, ano yun? Crisel, ayos ka lang ba? Oo, Lexi, ayos lang naman ako. Baka ahas lang yun dumaan sa akin kanina. Gulat lang talaga ako. Ay nako, marami talagang ahas dyan sa likod, no? Kaya nga may screen yung pinto natin sa likod para hindi sila makapasok dito. Naisara mo ba yun? Oo, sinara ko na. Oo, Zia, huwag ka na matakot ha? Okay na si Tita Crisel mo. Nginitian ko nga lang ang bata noon nang tumingin siya sa akin para kahit paano ay mawala ang takot niya. Nagpahinga na nga kami ng gabing yon at naging maayos naman ang unang gabi namin. Kinabukasan naman, maaga pa lang ay gising na kami ni Lucian. Matapos maihanda ang pagkain na babaunin niya ay inayos ko naman ang bag niya. Naglagay na din ako ng damit na pamalit niya in case na pagpawisan siya. At maya-maya pa, isang kotse ang huminto sa harap ng bakura namin. At bumaba ang isang babae. Hindi siya katangkaran at may katabaan din. Kulot ang buhok na buhaghag na akala mo ay hindi nadaanan ng suklay. Hindi naman sa panlalait pero hindi yun ang inaasahan kong makita sa isang mayora. Para kasing hindi bagay sa kanya. Oh mahal, mukhang dyan na yung sundo mo oh. Sina Mayora yan. Halika, papakilala ko muna sa kanila yung maganda ko asawa. Good morning po, Mayora. Ako nga po pala si Lucian. Ako po yung nirekomenda ni Kap sa inyo. Good morning din. Hindi naman sinabi sa akin ni Kap na gwapo ka pala. Mabuti naman nakarating ka ng mas maaga dito. Naku, si Mayora talaga sakto lang naman po. Siya nga po pala, Mayora. Ito po yung asawa ko, si Crisel. Ay, may asawa ka pala? Akala ko kasi binata ka pa eh. Hindi kasi halata sa'yo na may asawa ka. O siya, sige na. Umalis na tayo at marami pa tayong gagawin, ha? O ano, Crisel? Ayos lang naman siguro sa'yo yon, no? Oo naman po. Sige na mahal mag-iingat kayo. Oo, mag-iingat ako. Sige na, pasok na sa loob Pakis muna.
Ano ba, mahal? Nakakahiya nakatingin sila, oh. Hayaan mo nga sila. Inggit lang yung mga yan, no? O sige, mahal. Ingat ka, ha? Paalis na noon ang sasakyan nang mapansin ko ang kakaibang ngisi ng mga babae sa likuran ng sasakyan ni Mayora. Pick-up yun na may bukasan sa likod, kaya naman kitang-kita ko ang mga mukha nila. Hindi sila kagandahan pero magaganda ang katawan at para akong nakaramdam na hindi ligtas doon ang asawa ko. Sa dami ba naman ng tukso na aali-aligid sa kanya, sinong asawa naman ang hindi kakabahan? Nang tuluyan na nga silang makalayo, nagulat naman ako sa biglang pagsulpot ni Lexi sa likuran ko. Tataray ng mga yun, kala mo naman kay gaganda. Mas maganda ka nga doon, tsaka mas mukha kang bata, no? Sila, edad lang nila yung bata. Pero yung mga mukha nila, make-up lang yung nagdadala. Ikaw talaga, Lexi. Bigla-bigla ka na lang sumusulpot dyan. Parang hindi naman sila naka-makeup ah. Hi dear, nagme-makeup yung mga yun, no? Kaya yung asawa mo, pagdating mamaya, sabuyan mo na asin, ha? At baka mamaya magayuma. Gayuma talaga? Naniniwala ka doon? Abaday, mukha lang siyang kwento-kwento pero totoo yung gayuma, no? May isang pangit nga dyan, nakapangasawa ng poging kano eh. Kung hindi ginayuma yon, paano sila nagkatuluyan? Uy, grabe ka naman. Baka naman totoo talaga sila nagmamahalan. Kung sa bagay, pang-international nga naman talaga yung beauty niya. Hindi lang ako sure kung pang-international model o pang-international wildlife. Alam mo ikaw, mukhang hindi talaga ako maboboard dito. Mabilis na lumipas ang mga araw at halos naging abala na si Lucian sa bago niyang trabaho. Ako naman ay inabalo ko na lang ang sarili ko sa pagpapaganda ng bakura namin at sa paminsan-minsan ngang biroan kay Lexi at pakikipaglaro kay Zia. Pero ang tahimik at relax na buhay ko sa probinsya, nabulabog ng isa namang masamang balita. Hapon na yon at papalubog na ang araw. Grabe, Zia. Ang labot suklay ng buhok mo, no? Tsaka, ang ganda talaga. Bagsak ng bagsak ko. Salamat po, tita. Maganda din naman po yung buhok nyo, ah. Tsaka ang bango-bango pa. Gusto ko nga po ng ganyan. Ang bango nyo po kasi, eh. Talaga? Tamang-tama, paubos na yung shampoo ko. Bibili tayo sa bayan, ha? Tapos ibibili din kita. Talaga po? O sige po. Sawa na po kasi ako doon sa pambatang shampoo na ginagamit ni mamay sa akin eh. Mabango din naman siya pero mas gusto ko po yung amoy ng buhok mo, tita. Diyos ko! Diyos ko! Lexi, bakit? Ba't parang natataranta ka dyan? Kasi Crisel, meron na tagpuan patay doon sa sagingan. Patay? Bakit may patay? Ano nangyari? Yun nga din yung tanong ng lahat sa kapitan. Pero wala masagot si kapitan eh. Kasi kahit siya, wala siyang alam. Ako naman talaga. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Paano kung kagagawan pala to ng kalaban ni Mayora sa politika? Kaya nakakatakot talaga ang daan kapag malapit na talaga yung eleksyon. Yan nga din yung kinakatakot ko lagi kapag umaalis si Lucian sa bahay eh. Ay oo, isa pa nga yan. Nako, kakaloka talaga tong araw na to. Ay, aba, ang ganda naman ng pagkakatilintas ng buhok ng bebe ko. Ikaw yung may gawa niyan, Crisel? Oo. Ang sarap kasing ayusan ng buhok ni Zia eh. Natutuwa ako. Maganda nga yung ganyan. Hindi ko kasi mapagupitan yung buhok ni Zia. Ewan ko ba? Lagi siya nagkakasakit kapag nagugupitan yung buhok niya. Alam mo yun? Talaga? Pero parang normal naman yata yun eh. May mga kakilala din kasi akong ganyan. Nilalagnat pa nga kapag nagugupitan at saka sayang naman yung buhok ni Zia kung gugupitan mo pa, no? Mamay, gusto ko po itong buhok ko. Ang ganda po, no? Para akong princess. Oo, Zia, para kang Disney princess. Ikaw si Rapunzel, kilala mo ba yon? Yung may mahabang buhok na magical? Opo, tita. Gustong-gusto ko po yun. Sa totoo lang ng mga panahong yon ay tuwang-tuwa talaga ako kay Zia. Tahimik lang siya at mabait. Hindi siya makulit tulad ng ibang bata. Masunurin rin at kung nasaan ka ay nandun lang din siya.
Naikwento ko nga rin kay Lucia ng tungkol sa sinabi ni Lexie na patay na nakita at maging sila pala ay alam na din ito. At tulad nga ng sinabi ni Lexie, mukhang kagagawan yon ng kontrapartido ni Mayora. Isang araw naman maaga ulit ang alis ni Lucian. Hindi ko naman yun kinu-question dahil alam ko ang trabaho ng asawa ko. Pero habang nag-aayos ako ng mga damit niya sa labahan, napansin ko may mga buhok na kumakapit sa damit niya. Ano to? Bakit may mga buhok dito? Tsaka ang hahaba nito ah. Kanina naman kaya to? Imposible namang sa asawa ko, maikli lang naman yung buhok nun. Imposible din naman na sa akin kasi kulay brown yung buhok ko eh. Hoy, girl. Bakit mo kinakausap yung sarili mo dyan? Natambaka ka na ba ng labahin kaya nawawala ka na sa katinuan? Joke lang ha. Kasi naman Lexie, tignan mo to. Ang daming buhok. Imposible namang sa akin to kasi tignan mo yung kulay. Itim na itim mo. Ay, oo nga no. At saka imposibleng akin yan kasi maikli lang yung buhok ko. At lalong hindi yan kay Zia, no? Alam ko yung amoy ng buhok ng bebe ko eh. Ay, hala. Baka merong kumakalantari sa asawa mo, Day. Uy, hindi naman siguro, no? May tiwala ako doon. Kaso, Day, kahit may tiwala ka sa asawa mo, huwag kang magtitiwala sa mga umaaligid sa kanya, no? Hindi mo alam, ginagayuman na pala si Luciano. Ayokong magduda pero iba kasi ang sinasabi ng puso ko ng mga oras na yon. May mali at ayokong umabot kami sa oras na yon ng pagsisimula ng away naming mag-asawa. Nilabhan ko na lang ang mga damit niya at nilinis ang buong bahay ng araw na yon. Pero siguro nga kahit gaano pa kaganda ang simula ng relasyon ninyo, kapag dumating na sa buhay mag-asawa, aabot pa rin kayo sa pagtatalo. Nasusukat ng inyong pagsasama. Kinagabihan nga ng araw na yon ay sinubukan kong kausapin ng mahinahon si Lucian. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, para siyang naging ibang tao sa paningin ko. Ano mahal? Kumusta yung trabaho mo? Gusto mo ba ipaghain kita ng hapunan? Sige nga, mahal. Grabe yung pagod ko ngayong araw ah. Ang dami kasi namin pinuntahan tsaka kinausap na sponsor. Siya nga pala, ikaw, kamusta ka dito sa bahay? Ayos lang naman. Naglinis lang ako tsaka naglaba ako ng mga pinagubaran mo. Oh, halika na dito. Maghapunan na tayo. Pinagluto kita ng laing. Di ba paborito mo yon? Uy, tama-tama ah. Parang nagkikirib nga ako sa ganyan. Salamat, mahal ah. So, siya ka na naman sa salamat mo eh. Kumain ka na lang dyan. Ikukuha kita ng coke ha. Para naman mas mabusog ka. Ito. Siya nga pala mahal. May napansin kasi ako kanina habang naglalaban ng mga damit mo eh. Ano yun? May problema ba? Wala naman. Nagtataka lang ako. Ang dami kasing buhok na nakakapit sa damit mo. Itatanong ko lang sana kung... Itatanong mo kung may babae ako? Rizal naman. Sa tingin mo ba sa sobrang abal ako, magkakaoras pa ako para dyan? Hindi naman yun yung iniisip ko eh. Bakit pa parang napaka-defensive mo naman yata? Ha? Anong defensive? Yun din naman kasi yung kahantungan ng pag-uusap na yun eh. Tsaka, Rizal naman oh. Sa dami na nakakasalamuha ko araw-araw, hindi lang lalaki yung hinaharap ko no. May mga babae din. Mali ko ba kung merong nalipad na buhok tapos kumapit sa damit ko? Oh, yun naman pala eh. Bakit parang nagagalit ka? Nagtatanong lang naman ako kasi ang weirdo nung nakita ko eh. Pwede ba, Rizal? Tama na nga yan. Medyo naririndi na ako eh. Pagod ako tsaka gusto ko na lang na tahimik dito. Nawalan na ako ng gana kumain. Sige na, diyan ka muna. Para akong nawalan ng sasabihin ng mga oras na yon. Nakita ko ang inis at pagkayamot sa mukha ng asawa ko. Kaya hindi na ako nagsalita pa. Tinanggap ko na lang ang rason niyang yon. Ayoko din naman kasing lumaki pa ang gulo kaya mas minabuti ko na lang ang manahimik. Sa totoo lang nasasaktan ako dahil yun ang unang beses na napagtaasan ako ng boses ng asawa ko. Simula nang ikinasal kami. At ng gabing yon, natulog akong may sama ng loob sa asawa ko. Pero kinabukasan, mas pinili ko pa rin na magpakaasawa sa kanya. Hanggang sa lumipas na nga ang ilan pang mga araw at halos hindi ko na nakakausap ng matagal ang asawa ko. Parang ang laki na nga nang ipinagbago niya.
ka kasi mangot dyan. Hindi pa naman Semana Santa pero parang Biyernes Santo yung mukha mo ah. Ewan ko ba, Lexi? Hindi ko kasi alam kung tama ba itong nararamdaman ko eh. Pilit ko naman sinasabi sa sarili ko na wala naman akong dapat pagselosan. Pero, iba kasi yung nararamdaman ko eh. Parang ang bigat sa dibdib. Ay nako, Day. Ang tawag dyan, instinct. Kaya kung meron kang nararamdam na something is wrong, baka nga may something dyan. At saka, alam mo ha, hindi naman sa sinusulsulang kita. Mahirap din kasi labanan ng tukso kung tukso na yung lumalapit mismo. Sa tingin mo rin ba? Ay, Day, sa pogi at tigas na asawa mo, hindi malabong magustuhan siya ng isa sa mga halipores ni Mayora. O baka nga mamaya si Mayora pa yan eh. At saka yung mga yan, mas malandi pa yung salinta. Mana yata sila sa amo nila eh. Malakas talaga yung si Mayora dahil mapera. Pero ang ugali niyan, kasing sama ng itsura niya. Mama Lexi, bakit po linta? Di ba po nakakadiri yun? Ay, tama ka dyan, bebe girl. Kaya ikaw ha, Diyosa ka dapat. Paglaki mo, huwag ka magiging linta. Opo naman, Mama Lexi. Ayoko pong maglinta kasi di ba po anak ako ng diwata? Yes! Tama ka dyan, anak. Anak ka na isang diwata na ang nagngangalan ay Lexi. Kahit paano ay gumaan-gaan ang bigat sa dibdib ko habang nakikita ko silang nagbibiroan. Makaraan naman ng ilang oras, nagsimula na akong linisin ang bakuran sa likod. Doon ko na lang itinuon ang lahat ng enerhiya ko ng araw na yon. At least kahit papaano ay nakakalimutan ko ang sama ng loob ko. At ang namumuong pagdududa sa puso ko na hindi ko alam kung tama ba o wala namang basihan. Isang araw naman ay nagulat ako nang hindi umalis ng bahay si Lucian. Nakaupo lang siya at prenteng hinihigop ang kape niya. Na parang bang hindi nagmamadali katulad ng mga nagdaang araw. Oh, mahal. Wala kang pasok ngayon? Wala, mahal. Nag-day off ako. Halika nga dito. Bakit? May ipapagawa ka? Ano ipapagawa? Bakit? Masama ba maglambing sa asawa ko? Maglambing talaga ha. Oh, ito na. Oh, ayos na yan ha. Mahal, siya nga pala. Paubos na yung stocks natin ng sabon eh. At saka yung ref natin, wala na ding laman. Wala na rin akong lulutuin para sa baon mo bukas. Ganun ba? O sige, punta tayo sa bayan para mamalengke. Pasyal naman kita. Pakiramdam ko kasi nagtatampo yung mahal kong asawa eh. Nagtatampo? Ba't naman ako magtatampo? Ano ako, bata? Huwag mo na itanggi, no? Papansin ko nito mga nagdaang araw na para lumamig ka sa akin eh. Kala ko nga kasambahay yung meron ako at hindi asawa. Ewan ko sa'yo. O sige na, maliligo na ako ha. Tapos alis na tayo. Dami mo pa pang sinasabi eh. Alam ko namang gumagawa lang siya ng paraan para magkaayos kami. Pero ewan ko ba, gusto kong magkasundo kami pero parang naiinis ako lalo sa kanya. Marahil siguro dahil hindi ko narinig sa kanya ang isang salitang kailangan ko. Matapos akong maligo ay sumakay na nga kami ng tricycle papunta sa bayan. May kalayuan din kasi ang bayan sa amin. Siguro nasa 10 minutes din kung sasakay ng tricycle. At 30 minutes naman kung lalakarin. Pagdating nga sa bayan, inuna namin ang mga pang-stocks naming sabon at iba pang gamit sa loob ng bahay. Nasa pamimili na kami ng mga pagkain nang may isang van na huminto sa likod namin. At nakita kong bumaba doon si Mayora. Nagulat pa nga ako nang makita ang ayos nito. Oh, Lucian! Mabuti naman nakita kita. Galing ako sa bahay niyo kanina eh. Pero sabi ni Lexi, nandito ka raw sa bayan. Oh, Mayora, bakit to? May problema po ba? Wala naman. May hihingiin lang kasi sana akong pabor kung okay lang eh. Hindi ka naman siguro busy, di ba? Excuse me lang po, Mayora ah. Busy po yung asawa ko eh. Kita niyo naman po, di ba? May date po kami oh. O nagbubulag-bulagan lang po kayo. Nandiyan ka pala, Crizel? Akala ko kasi kasambahay lang ni Lucian eh. Naku, pasensya ka na ha. Pwede ko bang mahiram sa dali yung asawa mo? Mahiram? Ano yun? Bagay na hihiramin mo tapos isusoli mo na lang kapag sira na? Ay, naku Mayora, hindi po. Day off po niya ngayon eh. Kaya oras naman niya para bumawi sa akin.
Mahal naman. Ano? Hindi mo ba nahahalata? Kada day off mo na lang may pinapagawa siya eh. Hindi ko na nga alam kung kailan ba talaga yung day off mo. O kung may day off ka nga ba talaga. Eh, siguro naman deserve ko mag-demand, no? Kasi asawa mo ko. Ano ka ba naman, Crizel? Purely trabaho lang naman ito eh. Wala kang dapat ipagselos. At saka, mukha ba ako mga agaw ng asawa ng may asawa? Hindi naman, di ba? Pasensya na, mahal ha. Ikaw muna tumapos ng pamimili natin. Babawi na lang ako sa'yo next time, ha? Hindi na. Sige na, sumama ka na dyan sa mayora mo. Kala mo naman kinaganda niya yung paggaya ng style ko. Hindi naman bagay. Nagmukha tuloy siyang bilas ang losyang na hindi naasinan. Oy, Lucian, umuwi ka mamaya ah. Day off mo kaya hindi ka pwedeng magpagabi. Sa inis ko nga ay tinalikuran ko na sila kahit hindi pa ako nagpapaalam ng maayos sa kanila. Masama ang loob ko at nagpupuyos talaga ang dibdib ko sa sobrang galit. Kaya naman ang araw na yon, inubos ko lahat ng pera na binigay niya sa akin. Wala akong itinira kahit piso. Kinagabihan naman, tahimik akong naghihintay sa sofa nang marinig ko ang pagbukas ng gate. Hudyat na nakapasok na si Lucian sa loob. Sinalubong ko siya sa pinto at nagulat pa ako na nakainom ito at halatang lasing na. Oh, bakit lasing ka? Mahal. Wala to. Kasi napainom kasi ako dahil successful yung lakad namin doon sa isang baryo. Pakis nga ako, mahal. Ano ba? Lucian, tumigil ka nga. Pwede ka namang uminom pero bakit kailangan kang maglasing? Kita mo, pasuray-suray ka sa paglalakad mo. Ano ba naman yan, Lucian? Alam mo naman ayoko sa amoy ng lasing, di ba? Lumayo ka nga sa akin. Oh, bakit? Pati yung pag-inom, bawal na rin ako. Parte ng trabaho ko yung makisama ako sa kanila, Crisel. Hindi mo ba nagigets yun? Bad trip naman, makatulog na nga lang. Ano? Hindi ka man lang ba maghahapunan muna? Ayusin mo naman yung sarili mo, Lucian. Hindi na. Nawalan na ako ng gana eh. Magpalit ka nga muna ng damit at saka maglinis ka nga ng katawan mo doon sa banyo. Matulog ka na doon. Ako na bahala sa sarili ko. Dami mo pa sinasabi eh. Bahala ka sa buhay mo. Ako na nga itong concern pero ako pa yung masama. Pag sumakit yung ulo mo bukas, huwag kang dadaing ha. Kasalanan mo yan dahil uminom ka ng sobra. Hindi na ako tumutol dahil ayoko rin namang tumabi sa nakainom dahil ayoko ng amoy ng alak. Kinabukasan naman, mas nauna pa rin akong nagising sa kanya. Nakita ko siyang nakahiga na sa sahig at namamaluktot sa lamig. Hinayaan ko lang siya dahil sa isip-isip ko deserve niya naman yon. Matapos kong maihanda ang pagkain niya, lumipat naman ako sa bahay ni na Lexi para doon magpalipas ng oras hanggang sa makaalis lang ang asawa ko. Oh, Day, ano? Nag-away na naman ba kayo? Narinig ko maghahating gabi na pumasok si Luciano ah. Oo, lasing na lasing pa. Kaya naiinis ako dun eh. Ayoko siyang makaharap muna. Sus, ayaw daw makaharap. Pero pinagluto mo naman. Ay nako, Day. Hindi ganyan magtampo, no? Kapag magtatampo ka, itodo mo. Layasan mo. I-open naman tong bahay sa'yo eh. Aba, kung totoo nga may babae siya, aampunin naman kita, no? Kahit kami pa ay magkaibigan, hindi ko ito-tolerate yung ganyan pag-ugali niya. Talaga? Kahit kayo yung mag-best friend, sa akin kakakampi? Oo naman, no? Ba't ako kakampi sa mali? Salamat, Lexi ah. Alam mo siguro kung wala kayo, baka mabaliw-baliw na ako dito. Mabuti na lang talaga, may nakakausap at saka natatakbuhan ako kapag masama yung loob ko. Naman. Kaya kapag inaway ka ulit ng Lucianong yan, umuwi ka dito sa bahay ha, tapos pagsasarahan natin siya. Hindi kanya makukuha hanggat hindi siya lumulod sa asin. Loko-loko ka talaga? Bakit naman sa asin, di ba masakit yun? Masakit yon, yes. Deserve niya yon. Siya nga pala. Samahan mo nga ako sa bayan. Dali na. Mag-ihaw tayo mamaya. Parang naglalaway ako sa inihaw na isda eh. O sige, tara. At ganun nga ang ginawa namin. Matapos naming magkape ay pumunta na kami sa talipapa kasama namin si Zia. Pagdating naman namin doon, napansin ko ang isang matandang lalaki na nagtitinda ng karning baboy. Doon
Doon sa isang tabi na nakahilera sa nagtitinda ng mga isda. Napatagal pa ang tingin ko doon dahil mukhang sariwa at natatakam ako sa ganda ng karneng yon. Nang hindi na ako makatiis, iniwan ko saglit si Zia kay Lexi at nilapitan ko ang matanda para magtanong at bumili na rin. Sakto kasing dahil hindi na ako nakabili ng karne kahapon dahil mabigat na nga ang bitbitin ko. Manong, magkano po yung kilo ng karne sa inyo? 215, iha. Bibili ka ba? Sariwa to at hindi pa magulang kaya hindi to mahirap palambutin. Talaga po? O sige po, bibili po ako ng 2 kilo. Aba, o sige. Nakakatuwa ka naman, iha. Saglit lang ha. Kikiluhin ko lang. Ayan, sakto. Bibigyan kita ng konting pasobra. Oh, ito mga buto-buto, masarap tong lagain. Maganda rin to sa katawan. Naku, salamat po Ito po yung bayad ko. Manong, lagi po ba kayo dito? Hindi naman. Tuwing Martes tsaka Biyernes lang ako dito na nagagawi. Nasa bayan ako tuwing Lunes at Miyerkules eh. Tapos sa kabilang bayan naman, Huwebes tsaka Sabado. Pahinga ko naman kada linggo. Bago ka lang ba dito? Opo, pero mahigit 1 buwan na rin po kami dito ng asawa ko. Ngayon lang po talaga ako nagawi sa parting talipapa na to eh. Maraming salamat po ulit, Manong Ay, walang problema yon, iha. Ako nga pala si Ambo. Tawagin mo na lang ako Mang Ambo. Ako naman po si Crizel. Salamat po, Mang Ambo Una na po ako. Nang makabalik naman ako kina Lexi ay tapos na rin sila sa pagbili ng isda. Pauwi na kami nang madaanan namin ang grupo ni Mayora na halatang nangangampanya. Pero naningkit ang mga mata ko nang masipat ko mula sa malayo ang asawa ko. Masayang masaya siya. Nakahawak pa si Mayora sa braso nito at tuwang-tuwa na para bang close na close sila. Napakayong pa nga ako ng palad at kung wala lang maraming tao doon, siguradong naibato ko na sa malanding Mayora na yon ang hawak kong karne. Sa inis ko nga ay hinata ko na palayusin na Lexi pa uwi sa bahay. At pagdating naman, agad na ako nagluto. Kinagabihan naman habang naglilinis ako ng dapugan, isang kaluskos ang muli kong narinig. Dun nga sa likurang bahagi ng bahay namin. Oh, Crisel, hindi ka pa ba magpapahinga? Ipagpabukas mo na yan. Ano yan? Gagabi na oh. At saka matulog ka na. Huwag mo na hintayin yung asawa mo. Sandali na lang naman to eh. Papasok na din ako. At saka maliwanag naman dito kaya okay lang. Sigurado ka ba, Day? Teka nga sandali. Painumin ko lang muna ng gatas si Zia tapos tutulungan kita dyan para meron ka naman kausap dyan. O sige. Salamat, Lexi Sus, wala yon no? Ay, salamat. Kunti na lang to matatapos na to. Huhugasan ko na lang mamaya yung mga kaserola pagdating ni Lexi. Ano yun? Ahas ba yun? Parang hindi naman ahas yun Parang iyabag ng tao o hayop. Teka nga, baka may aso na naman sa likod eh. Guguluhin na naman nun yung mga basura ko dun. Ay, ano ba naman yun? Nakakagulat naman yung asong yun kung makaululong wagas. Dito ko banda naririnig yung kaluskos eh. Ano to pumupulupot sa binti ko? Lexi! Lexi, tulungan mo ako! Crisel? Crisel? Hoy, ano yun? Nalasa ka ba, Crisel? Lexi, tulong! May humahatak sa akin dito na dito ako sa likod! Aray ko! Bitawan mo ako! Aray ko! Ano yan? Crisel, kung kumapit ka sa akin, haatake kita. Diyos ko naman, nasa kasi asawa mo. Hoy, bitawan mo yung kaibigan ko. Zia! Zia na! Kukunin mo yung gunting natin, dali! Mama! Mama, ito na po yung gunting ko! Ayaw mong bumitaw sa kanya, ha? Etong sa'yo! Agad niyang ginupit ni Lexi ang nakapulupot sa binti ko. Hindi ko maaninag kung ano yon dahil masyadong madilim na sa parting yon. Pero kitang-kita ko na parang hugis tao yon. Ramdam ko ang mahigpit na pagpulupot ng parang lubid sa binti ko na para bang bumabaon sa aking kalamnan. Dali-dali akong hinatak ni Lexi papasok sa bahay niya at isinara niya yung pinto.
Maging ang mga bintana niyang nakabukas ay isinara na rin niya. Pare-pareho kaming kabado ng mga oras na yon at pinapakiramdaman namin ang paligid. Maya-maya pa, bumukas naman ang gate at mabilis na binuksan ni Lexi ang pinto para nga tawagin ang dumating. Lex, may problema ba? Malaki. Nandito si Grisel. Diyos ko, Luciano. Hindi ka maniniwala. Meron talaga umatake sa asawa mo sa likod. Ano? Grisel? Mahal, ayos ka lang ba? Ayos na ako. Masakit lang talaga itong binti ko. Kaloka naman. Parang ginapos yan ng lubid Ang higpit naman ng pagkakapalupot dun sa'yo, Grisel. Oo nga eh. At saka, ang hapdi talaga. Pakiramdam ko nga kanina may tumutusok na karahim sa binti ko eh. Lex, meron ka bang gamot dyan? Nilinisin ko lang yung sugat ng asawa ko. Ay, oo, saglit lang. Nataranta kasi ako kanina dahil sa takot eh. Eto, may ointment ako dyan. Ilagay mo para hindi mamagay yung sugat ni Grisel. Sa unang pagkakataon, simula nang mag-away kami ay nun ko lang naramdaman ang pag-aalala niya. Napangiti ako ng saglit habang maingat na ginagamot ni Lucian ang sugat ko sa paa. Sabihin niyo nang masyado ako marupok, pero siguro ganun talaga kapag mahal mo ang isang tao. Pagkatapos niya ngang gamutin ang sugat ko, nagdesisyon na kaming magpahinga. Malalim na noon ang gabi at tulog na si Lucian sa tabi ko. Samantalang ako, hindi ako makatulog dahil sa mga kaluskos na naririnig ko sa labas. Kaya naman kinabukasan, inaantok akong inihahanda ang pagkain ni Lucian sa mesa. Mahal, bakit parang hindi ka yata natulog kagabi? Niisip mo pa rin ba yung matake sa'yo? Baka ahas lang yun. Hindi ba ganun naman talaga yung mga ahas? Oh, gising ka na pala. Kumain ka muna oh. Siya nga pala Lucian. Pwede bang umuwi na tayo sa Maynila? Natatakot na kasi ako dito eh. Pakiramdam ko talaga, hindi ahas yung kagabi. May naaaninag kasi akong parang tao tapos habang natutulog ka, may mga kaluskos ako naririnig sa paligid ng bahay na parang umiikot eh. Baka naman aso lang yun. Masyado mo lang tinatakot yung sarili mo. Hindi Lucian, seryoso talaga ako. Hindi galing sa aso yun. Alam ko yung tunog ng yabag nila eh. Mabibigat yung kaluskos kagabi parang sa tao talaga. Grisel naman eh. Gusto mo lang siguro umalis dito dahil nagsiselos ka kay Mayora na kasama ko. Aminin mo na kasi na yun yung dahilan. At hindi yung ganyan na gagawa ka pa ng storya para pagdakpan niyang pagiging selosa mo. Kasi naririnig mo ba yung mga sinasabi mo? Talaga? Ganyan na ba kababaw yung tingin mo sa akin? At saka bakit? May dapat ba akong pagselosan? Kung ayaw mong umalis dito dahil sa lintik na trabaho mong yan, o sige, maiwan ka dito. Basta ako, aalis ako. Ayoko na dito. Hindi ko nahihintay na mamatay ako dito bago mo pa maisipan na tama yung sinasabi ko. Oo. Awat na. Tama na yan. Ang aga-aga nag-aaway na naman kayo. Ikaw naman kasi, Luciano eh. Pakinggan tsaka intindihin mo na natatakot lang yung asawa mo. Tsaka, ano ba yung nakita mo dun sa Mayora na yon? Bukod sa pangit na nga yung pagbumukha niya, yung buhok niya parang alambre pa. Pati ba naman ikaw, Lexi? Trabaho lang naman talaga inaatupag ko dun pues, hindi yun yung nakikita na asawa mo? Parang linta makadikit sa yung Mayorang yun, no? Sige na, umalis ka na at doon ka na sa Mayora mo. Dito muna sa akin yung asawa mong maganda. Pipili na nga lang din doon pa sa Bruhildang yon. Kaloka. At saka nga pala, sa dami na namamatay ngayon sa baryo natin, hindi ka man lang nababahala sa asawa mo? Ano ka ba? Parang ang sumikip ang dibdib ko ng mga sandaling yon. Masama ang tinging iniwan ko kay Lucian bago ako hinatak palabas ng bahay ni Lexi. Pumasok kami sa bahay niya at hinayaan na lang si Lucian dun sa kabila. Pilit kong pinakalma ang sarili ko at nagawa ko pang ngumite ng batiin ako ni Zia. Todo asikaso naman nun sa akin si Lexi. At pakiramdam ko nga ay doon kami mas naging close pa ng kaibigan ng asawa ko. Maasikaso kasi si Lexi at maalaga. Hindi ka niya iiwan lalo na sa panahong kailangan mo ng karamay. Pero habang nag-uusap kami ay bigla naman naming narinig ang sigaw ni Zia. Bakas ang takot sa sigaw niya kaya taranta kaming lumapit sa bata. Ah!
Zia? Zia? Bakit anak? Diyos ko, ba't ka nanginginig? Ano ba yung tinuro mo sa labas? Mama, yung babae gumagalaw po yung buhok niya. Mama, nakakatakot. Alin ba dyan? Yung kasama ba ni Tito Lucian? Hindi naman gumagalaw baka may sumabay lang sa hangin, anak. Halika nga dito. Yayakapin ka ni Mama para hindi ka na matakot. Pero hindi po. Gumagalaw po talaga papunta kay Tito. Tapos tumingin siya sa akin. Nakangisi pa siya, Mama. Lexi, ano ba yung sinasabi ng bata? Parang nakakatakot naman yata yan eh. Ayos lang ba si Zia? Hindi ba siya nilalagnat? Baka nagdideliryo na yan, ha? Loka, hindi no. Tignan mo. Wala naman lagdat tong bebe ko, no? At saka minsan talaga, ganito si Zia eh. Alam mo yun? Para siya may nakikita na hindi natin nakikita. Basta ganun. Kaya sabi nga ni Kap, baka daw may third eye si Zia. Kasi normal lang naman daw yun sa mga bata. Zia, gusto mo ba yakapin ka rin ni Tita? Opo, Tita. Mama, pwede po ba yun? Ay, oo naman anak. Di ba sabi ko naman sa'yo, pwede mo naman maging mama si Tita Crizel? Lumipas nga ang mga araw at nalalapit na ang huling linggo ng pangangampanya. Lalong naging abala sa trabaho si Lucian. At lalo din akong naiinis dahil napakalaki na ng pinagbago nito. Lagi na lang mainit ang ulo niya at halos hindi na nga kami mapirmi sa bahay. Hindi ko nga alam kung may asawa pa ba ako nung oras na yon. Alam niyo yung pakiramdam na alam mo namang may asawa ka pero para kang naging single ulit. Isang araw pa nga nagpatawag ng meeting si Kap sa barangay at naghahanap siya ng magluluto para sa kampanya. Ay, Kap, kami na yan. Magaling po magluto to si Crizel. Kaya kami na lang yung kunin mo, Kap. Dali na Uy, Lexi, kakaya naman yata yan. Ano nakakahiya? Pumayag na nga si Kap, Tsaka, ano ka ba? Mas maigi na rin yung tayo magluluto, no? At least, masisiguro natin na hindi tayo malulusutan ng kontrapartido. Paano kung lasunin pala nila? Tapos nadama yung asawa mo? Ano? Ay, oo nga pala, no? Ayan. Ganyan kasi yung mindset. O ano, gore na tayo ha. Tayo na yung mag-aala Hell's Kitchen simula bukas. Teka, kukunin ko kay Kap yung budget tapos mamalengke na tayo kaagad ha? O sige, bilisan mo ha, para maabutan natin si Mang Ambo sa pwesto niya. Oo na, ikaw talaga. Giliw na giliw ko talaga sa matandang yun, no? Tita Crizel, pwede din po ba ako sumama habang nagluluto kayo ni Mama bukas? Oo naman, Zia. Mabait na bata ka naman eh, kaya sasama ka talaga namin. Opo, mabait po ako at saka cute din po. Sabi nga po ni Mama, anghel nga daw ako eh. At yung anghel, di ba po, very good daw po yun. Talaga sinabi yun ng mama mo? Oo naman, tama siya. Anghel ka talaga, Zia. Pagbalik nga ni Lexi ay dali-dali na kaming pumunta sa talipapa kung saan nakatambay si Mang Ambo. Mabuti na lang at naabutan pa namin ito at nakabili kami ng sapat na dami ng karne sa kanya. Pangtanghalian kasi ang lulutuin namin, kaya malamang ay puro ulam yon. Matapos namang makapamili ng kailangan namin, umuwi na kami para magpahinga. At kinabukasan, sa kusina kami ng barangay nagluto ni Lexi. May mga pinatulong din noon si Kap sa amin, kaya naman hindi lang kami ang nandoon. Pero sinigurado naman namin na kilala ni Lexi ang papasok sa kusinang yon. Pero isang babae ang hindi ko inaasahang papasok sa kusina. Napatakip pa nga ito ng ilong na para bang ayaw niya ng amoy doon. Mayora, naligaw ka yata. Pasensya na, medyo maamoy dito ha. Naghihiwa po kasi kami ng bawang. Pero wag po kayo mag-alala, hindi naman po yan nakakalason. Ano po nga atin? Magbibili lang sana ako. Na yung pagkain para sa team ko, ibukon nyo ng luto, ha? Huwag nyo lalagyan ng pampalasa, lalo na yung bawang na yan. Maselan kasi kami. Paano po yun? Gulay lang at saka karne yung sa inyo tapos walang lasa? Kahit toyo o asin man lang? Oo, ganun lang. Walang toyo at saka lalong-lalo na yung asin, wala ha? Huwag na maraming tanong, sundin nyo na lang yung utos ko. Tsaka pala Crizel, si Lucian dun muna matutulog sa akin, ha? Marami pa kasi akong ipapagawa sa kanya eh. Siguro naman hindi mo yun mamasamain, di ba?
Nako, si Mayora naman. Ba't namamasamay ni Crizel yun? Ikaw yung amo, at saka asawa lang naman siya. Ba't naman siya magagalit, no? Sige na, madam. Kami na bahala sa pagkain dito. Ikaw na bahala sa asawa. Sa mga gagawin niyo. Mukhang tuwan-tuwa pa po kayo eh. Masarap kasing katrabaho si Lucian eh. Sino bang hindi matutuwa dun? At saka isa pa, masipag siya at mabait. Hindi katulad ng mga nakatrabaho ko nun. Hasus! Habot langit talaga yung papuri. Nako, madam huwag ka maghuhulog doon at magiging kabit ka. Masisira ang future mo as Mayora. Sige ka. Ano ba kabit yung pinagsasasabi mo? Hindi ako magiging kabit, no? Kung may gugustuhin man ako, sisiguraduhin kong malinis. At wala magiging sabit. Yan, ganyan dapat. Pumili ka ng single at huwag makiapid sa asawa na may asawa. Sige na po, madam. Baka mamaya makalimutan ko pa yung bili nyo na huwag lagyan ng asin yung putahe nyo eh. Sige ka, mamamaos ka sa alat kapag kinain mo yan mamaya. Oo siya, sige na. Pagbutihin nyo yan, ha? Kumulo ka naman yung bruha. Narinig mo yon? Maselan daw sila. Maselan pa sila sa lagay na yun sa pagbumuka nila. Bakit mo pa kasi pinatulan? Nakakagigil, no? Feeling talaga nila ang ganda nila. Na para bang kaya nilang akitin si Luciano. Grabe sa pagiging asyumera, ha? Nagsimula na nga kaming magluto at tulad ng napag-usapan. Ako na ang nag-asikaso ng mga karneng lulutuin. Dahil yun naman talaga ang expertise ko. 2 klase rin ang ginawa ko. Isang walang lasa at isang sakto lang. Halos 11:00 pasado ay natapos na namin ang lulutuin. At dumating na rin ang mga kukuha ng pagkain. At maglalatag sa mahabang hapagkainan sa plaza. Ay, grabe. Ang bongga naman ng selebrasyon ngayon. Akala mo panalo na, no? Ano, early celebration ba to? Uy, huwag mo nang guluhin yung mga yan. Halata namang ayaw ko nilang kausapin, no? Kita mo, sinasdab lang yung beauty mo. Snub kasi hindi nila matanggap na mas maganda ako sa kanila. Zia anak, huwag kang gagaya sa mga ugali nila, ha? Ang mga tulad niyan hindi dapat pamarisan. Napakapangit niyan. Opo, Mama. Sa inyo lang po talaga ako tutulad. Yan, correct yan. Galing-galing talaga ng baby ko. At dahil dyan, may lollipop ka sa akin. Pero pagtapos yan magtututbrush ka. Opo, Ma. Thank you po. You're welcome, baby loves. Uy, Grisel, tingnan mo. Ayun o, yung asawa mo. Lucian! Uy, mahal! Lucian, kumain ka na ba? Ay, hindi pa ako narinig nun? Ay, snub ka, girl. At saka, ano nangyari doon at parang tulala na naman? Alam mo, parang ilang araw ko na napapansin yan. Para siyang aligaga eh. Tapos minsan pa nga nahuli ko siya sa labas. Para meron siya kinakausap pero pagsilip ko wala naman. Ewan ko ba dyan sa asawa ko, Lexi? Masama na talaga kutob ko dyan eh. Parang may mali sa asawa ko na hindi ko naman matukoy. Hindi naman siya ganyan dati eh. Palabiro yun at saka palagi nakatawa yan. Ngayon naman, tingnan mo. Napakabugnutin, kala mo lagi may inaaway. Baka naman na-stress lang sa trabaho kay Mayora. Hayaan mo. At patapos na rin naman yung eleksyon eh. At sigurado, panalo na naman yan si Mayora kagaya nung nakaraan. Sana nga stress lang. Ewan ko ba? Halika na nga, ayusin na natin yung kusina. Hindi na naman siguro tayo kailangan dito. Kakain na din naman sila eh. Ay, teka lang. Tingnan mo muna yun. Yung asawa mo See? Kapag sila Mayora yung kaharap, akala mo chibibo na sa bibong-bibo. Tingnan mo. Nakaramdam ako ng pait sa aking mga mata nang mga sandaling nakita ko ang tawa ni Lucian. Mabilis naman akong hinatak ni Lexi papunta doon at halos maningkit nga ang mga mata ko nang marinig ko ang usapan nila. Napapakuyom na lang ako ng palad at parang gusto kong manabunot ng tao. Kahit hindi ko naman talaga gawain yon. Maraming tao noon, may mga bata pa sa paligid na naglalaro kaya naman todo pigil ako sa sarili ko na hindi nga ako makagawa ng gulo. Talaga ba? Naku, wala naman sikreto dito sa beauty ko.
Magaling lang talaga mag-alaga tong si Lucian. Di ba, Lucian? Hindi naman. Sige lang ho, kain lang po kayo. Huwag po kayo mahiya ah. Naku, ano ka ba, kaya na nila yung mga sarili niya dyan? Ako na lang muna yung asikasuhin mo, ha? Talaga? Sinabi ko naman sa'yo na huwag ka magpapagod sa trabaho, di ba? Ayun, tuloy pinagpapawisan ka na naman. Hoy, ikaw, ikuha mo nga ng damit sa kotse tungo si Sir Lucian mo. Hindi na. Hindi ka na dapat nagabala sa akin, no? Aba, hindi naman pwede yun, no? Dapat alagaan din kita, kagaya nung pag-aalaga mo sa akin. Ay, ano daw? Lintik na haliparot na mayora yan ah. Kakasabi ko lang na huwag kakabit eh. Tignan mo. Lexi, ang daming tao dito. Pigilan mo ko, wag dito. Ano wag dito? Dapat nga dito eh. Para malaman ng mga tao yung iboboto nilang talandi. Nako, binalaan ng lahat-lahat. Dito pa talaga nagkalat. Lexi? Anong ginagawa mo dito? Ayun, mabuti naman napansin mo. Hoy Luciano, baka akala mo narinig namin at kitang-kita namin yon. Nandito pa man din kami ng asawa mo. Hindi ka nahihiya? Kaloka ka? Nako, makakalbo talaga kita ha? Lexi, pwede bang sa bahay na lang tayo mag-usap? Huwag dito. Crisel, pakiusap. Umuwi muna kayo. Umuwi? Ba't naman ako uuwi? Para malaya ka makipaglandian dito kay Mayora. Kakapal din naman ng mga mukha nyo, no? Alam mo, grabe ka, Lucian. Mukhang yun talaga yung ipapalit mo sa akin. Oh, bakit? Ano ba problema sa mukha ko? Maganda naman ako ah. Mas maganda pa nga ako sa inaakala mo eh. Nako, Mayora. Nakakatakot yung ganda mo. Hala sige, magpakasasa ka. At ikaw, Luciano ha? Huwag kang aasa na may babalik ka kapag asawa. Dahil ako na mismo yung tatayo asawa na asawa mo. Che, magsama nga kayo ni Dugong. Mabigat ang bawat hakbang ko habang lumalayo sa kumpol ng mga tao. Gusto kong sumigaw. Gusto kong manabunot. Pero lahat ng yun tiniis ko dahil ayokong pababain ang sarili ko. Ganun ako mag-isip noon pa man. Hindi ako nagpapatalo pero lumalaban ako sa paraang hindi mawawala ang respeto ko sa sarili ko. Kaya kahit galit na galit ay itinikob ko ang bibig ko at nagpatianod ako nang hatake na ako ni Lexi pa uwi. Kinagabihan naman, doon ako natulog sa bahay ni Lexi. Tabi-tabi kami sa sahig at nasa gitna namin si Zia. Kinabukasan naman ay isang balita ang gumulantang sa amin pareho ni Lexi. What? Nagkasakit yung team ni Mayora tapos kami yung tinuturo na sumabatahe sa mga luto kahapon? Aba, sinong Poncio Pilato naman yung nagpakalat ng chismis na yan? Kakalbuhin ko. Ano daw yun, Lexi? Sino daw sumabotahe at saka ano ba nangyari? Ang sabi tayo daw. Kasi nagkasakit daw yung masiselan na team ni Madam Dugong. Eh wala naman tayo nilagay doon kundi yung mga binili niya, di ba? Grabe naman yung mga yon. Ang OA ha, hindi na sila nakakatuwa. Oo, wala naman tayo nilagay na bawal, di ba? At saka hindi nga sila kumain ng gulay eh. Puro karne kaya sila kahapon. Eh baka naman nasobrahan sa karne kaya tumaas yung alta presyon. Ay, ano ba naman yan? Feeling ko bumabawi sa atin si Mayora eh. Dahil pinahayaan natin kahapon. Alam mo, Lexi, mabuti pa hanapin na lang natin si Mang Ambo. Tanungan natin kung may problema ba doon sa mga karne niya. Eh Day, pare-parehas naman yung karne na gamit natin, di ba? Yung team lang talaga ni Mayora yung nagkasakit. Ano yun? Mama, oo nga po. Tama po si tita. Mas maganda nga po siguro kung masisiguro natin na wala talagang problema yung karne, di ba? Oh, di ba? Kahit si Zia sang-ayon sa akin eh. Eh, oo na. Sige na. Kayo na yung magkakampi dito. Eh, ikaw Zia ha? Para ka na may bagong mama. Hindi po, no. Siyempre, ikaw pa rin po yung number 1 na mama ko. Aso? Ang galing mo talaga magpasaya, no? O siya, tara. Doon tayo sa talipapa. Nagpunta nga kami sa talipapa ng mga oras na yon pero wala doon si Mang Ambo. Sinubukan din namin sa bayan pero wala din siya doon. Hanggang sa maalala kong linggo nga pala ng araw na yon at wala siyang tinda kaya nagtanong na lang kami kung saan ba nakatira ang matanda. Isang tricycle ang napagtanungan namin at yun na rin ang naghatid sa amin sa nayon kung saan ito nakatira. Sa bukana lang kami ibinaba ng driver dahil hindi na daw siya makakapasok doon. Nagtaka kami pero hindi na rin kami namilit pa. Tinanaw ko ang malaking arko sa bukana.
Kupas na yon at inaanay na rin. Pero maayos pa naman itong nakatayo. Naglalakad kami papasok nang mapansin ko ang kakaibang tingin sa amin ng mga tao doon. Hala, Day. Nakakakilabot naman dito. Yung mga titig pa lang ng mga tao, oh. Para tayong iihawin. Hoy, huwag ka nga dyan. Tinatakot mo si Zia, oh. Mama, buhati mo po ako. Nakakatakot sila, oh. Halika nga dito, anak. Mas mabuting ang buhat kita. Para kung sakali may tatakbuhin tayo, lilipad tayo kaagad, ha? Uy, Crisel, alerto ka lang, ha? Parang napasok pa yata natin yung iniiwasang na yun, eh. Ano? Iniiwasan na yun? Bakit naman iniiwasan? Kuro-kuro lang naman yung meron doon. Pero malay natin, ito na nga pala yun. Kaloka naman. Feeling ko ito na talaga yun, eh. Hoy, ano ba? Ba't ka ba nananakot? Kanina ka pa, ha? Si Mang Ambo lang naman yung hinahanap natin dito, eh. Pero paano pala kung tama yung kutob mo? Paano kung aswang nga pala talaga sila lahat dito? OMG naman, Day. Hindi ba ang daming patay ngayon doon sa atin? Paano kung yung mga tao pala dito, yung pumapatay dahil aswang sila? Lexi naman, eh. Huwag ka kasing nananakot. Kita mo na may kasama tayong bata dito, oh. Paano ba naman kasi yung gagawin natin? Wala man lang tayong armas, so pwedeng panlaban kung sakali magka-aberya dito. Isa rin yun sa mga ikinababahala ko ng mga oras na yon. Habang naglalakad nga kami sa makipot na kalasada, pakiramdam ko lahat ng mata ay nakatutok sa amin. Hindi naman sila nagsasalita o lumalapit, pero ramdam na ramdam ko ang mga titig nila. Parang ang pati kaluluwa ko kinikilatis nila. Day, ramdam mo yun? Grabe sila makatingin, oh. Parang tagos hanggang panty. Parang tuloy ako nahihilo. Mama, mauwi na po tayo. Ano, Lexi? Atras na ba tayo? Pwede naman, eh. Baka kung mapano pa to si Zia, oh. Ano? Tignan mo nga. Makakabalik pa ba tayo kung nakasunod sila sa atin? Saan tayo tatakbo niyan? Oo nga, eh. Parang nakakatakot tuloy lalo. Pero, sige. Ay, nasa na ba kasi dito yung bahay ni Mang Ambo, eh? Ay, Day, ayun, nakita ko na. Grabe namang nguso yan. Nasaan ba? Ay, ayun, si Mang Ambo nga yun. Alika na, lapitan natin, dali. Mga Ambo! Mga Ambo! Yuhu! Mga Ambo! Ay! Teka! Bakit ba itak? Crisel! Tatakbo! Ganun na lang ang takot ko nang papasok na sana kami sa bakuran ng matanda nang bigla kaming salubungin ng itak. Halos muntik na ngang tamaan si Lexi ng mga oras na yon, kung hindi lang ito mabilis na nakaatras. Dali-dali ko naman kinuha sa kanya si Zia at tinakpan ang mata ng bata para hindi ito matakot. Nakita ko ang pagiging agresibo ng lalaki. Masama ang tingin nito sa amin na para bang may ginawa kaming masama sa kanila, kahit na wala naman. Nakita kong tumayo si Mang Ambo at nagulat pa ito nang makita kami. Ano bang ginagawa mo, Kael? Mga bisita ko sila. Sige na, pumasok ka na doon sa bahay. At kayo, magsuwi na kayo. Bakit nyo ba sinusundan yung mga bisita ko? Uwi! Diyos ko po, Mang Ambo. Grabe naman po itong lugar nyo. Para pang horror, eh. Pasensya na kayo, ha? Hindi sanay yung mga taga-nayon na makakita ng mga taong taga-labas. Ayos lang ba kayo? May kasama pa pala kayong bata. Iha, huwag ka matakot, ha? Mababait naman sila. Masyado lang sila mailap sa mga tao. Ayaw nilang may ibang pumapasok dito. Ano nga pala yung pakay nyo at dito kayo nagpunta? Mang Ambo, may nangyari ho kasi sa baryo namin, eh. Mabuti pa, pumasok muna tayo doon sa loob. Doon tayo magkwentuhan. Kung seryoso yung sasabihin nyo, eh. Halika, pasok kayo, pasok. Umupo muna kayo at magpapahanda ako ng pagkain. Malayo na yun sa baryo nyo, kaya alam kong pagod kayo at saka gutom na. Day, magtitiwala ba tayo? Mukhang ayos naman si Mang Ambo, no? Hindi naman siya nakakatakot. Ewan. Pero sana, Lexi. Natatakot na talaga ako, eh. Ito.
may inihaw pa akong baboy dito. Pasensya na at ito lang yung pagkain dito sa bahay ha. Huwag kayong mahiya, kain lang kayo. Naku, Mang Ambo, hindi na po kayo dapat nakabala. Hindi rin naman po kami gutom eh. Ay, joke lang po pala yun, Mang Ambo. Minsan talaga itong tiyan ko, ang hilig talaga mang prank. Di ba, Day? Oo pa, Mang Ambo. Nakita ko ang pagtalim ng tingin ng matanda sa amin. Nag-isang linya ang mga labi nito habang tinititigan kami ni Lexi. At maya-maya pa, natawa ang matanda at saka tinapik ang mesa sa gilid nito. Inabot ng matanda kay Zia ang karne at masayang tinanggap naman ito ng bata. Akma ko nga sanang pipigilan yon nang mabilis na yung kinagat ng bata. Kaya wala na akong nagawa. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Mang Ambo bago umupo sa upuan na nakaharap naman sa amin. Tahimik doon ang buong bahay. Wala kahit anong ingay maliban sa kabado naming mga hininga. Alam kong tungkol sa karne yung pinunta nyo dito. Huwag kayong matakot dahil malinis naman yon. Wala ko ibang pinapakain sa mga yon kundi sariwang gulay, prutas tsaka pigs lang. Oh, tignan nyo to. Ay, ano po yan, Mang Ambo? Parang ngayon lang ako nakakita ng ganyan ah. Halamang gamot yan. Yan yung pinapakain ko sa mga baboy ko. Halamang gamot po? Alam nyo ba kung anong klaseng nayon tong pinasok nyo? Ay, OMG. Tama nga yung kutob ko. Ito ba yung iniiwasan na yun, Mang Ambo? Hala, day naman. Na-wrong turn tayo today. Ano ba yan? Tama ka. Ito nga yung iniiwasang nayon na pinapakalat sa buong bayan. Pero alam nyo ba kung bakit iniiwasan ang nayon namin? Kasi daw, mga aswang kayo tapos mga mangkukulam? Yun ang alam ninyo. Pero maniniwala ba kayo kung sasabihin ko na mali yung kumakalat na yun? Hindi kami aswang, lalo na't hindi kami mangkukulam. Sa katunayan, itong nayong ito, albularyo tsaka manunugis. At yung mga halamang gamot na yan, napakain namin sa mga baboy namin dito. Mga Ambo, yung nangyari po sa baryo namin, ang dami po nagkasakit dahil sa pagkain ng karne. Yun lang naman po yung ginamit ko sa mga niluto namin kahapon. Basta't pinakita ko na sa inyo, walang lason yung mga karne ko kung tao yung kakain. Hala, Mang Ambo, ang ibig niyo po bang sabihin? You mean to say? Matagal na namin ginagamit ang halamang gamot na ito bilang pangontra sa mga aswang at sa mga masasamang nilalang. Sa tao, wala ito magiging masamang epekto. Pero sa aswang, ano sa tingin ninyo? Ibig sabihin po ba niyan, aswang yung grupo ni Mayora? Hindi agad sumagot si Mang Ambo pero may nakakalokong ngiti na gumuhit sa labi niya. Pakiramdam ko nga ng mga panahong yun ay umikot ang mundo ko. Parang bigla akong nahilo. Nakita ko rin sa mukha ni Lexi ang pagkabahala at nabasa ko yun na magtama ang aming mga mata. Iisa ang nasa isip namin noon. Nasa panganib si Lucian. Pero bago pa man kami mataranta ay pare-pareho kaming nabigla nang bumagsak sa sahig si Zia. Sa kamay niya ay ang kapirasong karne na kinakain pa nito kanina. Zia! Paano ka? Bakit ka naman bigla bumagsak dyan? Mga bo, ano po ginawa niyo sa anak ko? Yung karne, sabi niyo po wala po epekto sa tao. Bakit po nangyari to sa anak ko? Hindi, sigurado ako wala epekto yan sa mga tao. Dahil yan yung araw-araw namin kinakain dito. At saka nakakain kayo yan, hindi ba? Ilang beses na yun? Ito ba yung unang beses na nangyari to sa bata? Oo po, ito po yung unang beses. Zia, naririnig mo ba kami? Gumising ka naman oh. Teka lang, maaari ko ba tignan yung bata? Lexi, sigurado ka ba anak mo si Zia? Gaano ka nakakasiguro na tao siya? Po? Ano pong ibig niyo sabihin? Na hindi po tao yung anak ko? Oo, aminin ko na pulot ko lang siya. Pero sigurado naman ako na tao siya, no? Napabinyag ako pa nga siya sa simbahan eh. At saka kahit kailan, hindi naman kumain na hilaw na karne yung anak ko. Napulot? Napulot mo lang si Zia? Hindi naman ito mapanganib.
Nakatulog lang yung bata. Ilalapatan ko lang siya ng halamang gamot para maalis yung epekto ng karne sa kanya. May pakaramdam ako na hindi pangkarniwang tao itong batang ito. Pero hindi rin ako sigurado kung ano siya. Sa ngayon, wala akong nararamdamang masamang enerhiya sa kanya. Bata pa rin siya. Kasi nga po, hindi naman po masama yung anak ko. Ako po yung nagpalaki sa kanya. Kaya kilala ko po yung anak ko. Pero Lexi, hindi ka ba nangangamba na dumating yung panahon na bawiin siya ng tunay niyang mga magulang? Nakita kong natigilan si Lexi sa tanong na yun ni Mang Ambo. Saglit na nawala ang pagiging madaldal niya na bagay na bihira kong makita. Napangiti naman ng matanda na para bang may alam siyang hindi namin alam. May tinawag siyang isang lalaki at inutusan itong kumuha ng kung ano sa kubo sa labas. At hindi nga nagtagal, bumalik ang lalaki na may dalang ilang bote ng langis. Tahimik na pinahira ni Mang Ambo ang sentido at lalamunan pati na rin ang tiyan ni Zia. At pagkatapos noon, kumuha siya ng isang malaking dahon at itinapal niya yon sa noo ng bata. Halos kasing laki yun ng palad, mahaba ang hugis at may kakaibang amoy na hindi ko matukoy kung mabango ba o hindi. Ayos na po ba si Zia? Magiging okay po ba siya? Magiging maayos naman yung bata. Bigla lang siyang langhina kaya nawalan ng malay. Pero bumabalik na sa normal yung pulso niya. Kaya wala kang dapat ikabahala. Ay, salamat naman po at ligtas po siya. Hindi ko po talaga alam yung gagawin ko kapag may nangyaring masama sa kanya eh. Sisiya na lang po yung meron ako. Kaya kahit ano po mangyari, gagawin ko po yung lahat para maprotektahan po siya. Pero Lexi, paano mo nga ba talaga nakuha si Zia? Saan ba siya natagpuan? Hindi mo pa kasi na ikukwento ng buo kung paano siya napunta sa'yo eh. Ganito kasi yan. Namumulot ako ng panggatong dati sa may kaawayanan. Nang bigla meron ako narinig na hadaing. Siyempre, na-curious ako kaya sinundan ko. Pagdating ko noon, bigla akong may nakitang babae. Tapos si Zia, nandun na. Parang kapapanganak pa lang nung babaeng nakita ko eh. Hindi ko nga alam yung gagawin ko sa totoo lang eh. Natataranta ako noon. Kaya tinulungan ko na lang siya. Tatawag sana ako ng ibang tao pero pinigilan niya ako. Ang sabi niya, kunin ko daw si Zia tapos ilayo. Huwag ko daw sasabihin kahit kanino kung saan ko siya nakita. Tapos, may bilin pa siya sa akin na bago siya nawalan ng lakas. Sabi niya, kapag dumating yung araw at saka panahon na nakakaintindi na si Zia, turuan ko daw siyang piliin palagi yung tama. At yung mama ni Zia, ano nangyari sa kanya? Ayun, sumalangit na. Namatay siya sa panganganak niya. Hindi ko na alam kung ano nangyari sa katawan niya pagkatapos eh. Pero sigurado ako nung iniwan niya yung sanggol, wala na talaga siyang buhay. Kaya naman dinala ko si Zia tapos pinalabas ko na lang na inampon ko siya. Sabi ko, anak siya ng pinsan kung hindi pa handang maging nanay. Grabe naman yun, Lexi. Pero sa tingin ko, tama naman yung ginawa mo eh. Kasi kung hindi mo nakuha si Zia noon, hindi ko maisip kung anong mangyayari sa kanya. Kawawa naman yung bata, di ba? Oo nga eh. Pero alam niyo kung ano yung mas nakakatakot? Walang naibalitang bangkay na nakita sa gubat. Wala. As in, parang naglaho na lang siya bigla. Kasi nang bumalik ako doon, wala na yung katawan niya. Ang natitira na lang eh, yung bakas ng panganganak tsaka dugo sa lupa. Para bang may kumuha sa kanya o kung may kung anong nag-uwi sa kanya. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Meron nag-asikaso sa katawan niya. Maaaring may naglibing sa kanya o may naghahanap talaga sa kanya at sila yung kumuha sa katawan niya. At kung ganun nga yun nangyari, ibig sabihin, hindi siya basta-basta tao lang. Yun nga din po hinala ko noon eh. Pero kinalimutan ko na lang po ang lahat at nagpatuloy po ako sa buhay. Ang mahalaga na lang sa akin, ligtas po si Zia. Kaya ibinuhos ko na lang lahat ng oras ko sa pagbabalaki sa kanya tsaka tinuring ko po talaga siyang sarili kong anak. Sa dami ng revelasyong nalaman ko ng araw na yon ay para akong nahihilo sa dami ng kailangan kong unawain. Isa pa sa nagpapasama ng pakiramdam ko ay ang pag-aalala ko sa asawa ko ng mga oras na yon. Hindi ko
alam kung ano ang nangyayari sa kanya at malayo kami ngayon sa baryo. Nakatanaw lang ako sa bintana ng bahay ni Mang Ambo. Nakikita ko ang mga tao na abala sa pagpapatulis ng mga kawayan na para bang may pinaghahandaan sila. Si Mang Ambo naman, nasa labas at kinakausap ang mga kalalakihan. Yung mga abala sa pagtatayo ng mga sulo sa gilid ng mga bahay nila. Tingnan mo, Lexi, oh. Parang may pinaghahandaan si Mang Ambo. Oo, Day. Pansin ko nga rin yan kanina pa eh. Sa totoo lang, hindi pa rin talaga ako makapaniwala kung totoong aswang nga sila Mayora. Bakit hindi na lang niya kainin yung mga tao sa bayan, di ba? Bakit kailangan niya pa maging Mayora? Baka naman iba talaga yung pakay niya. Malay mo gusto niyang mamuno kasi plano niya na paramihin yung lahi nila. Pwede din. May point ka dyan, Day. Pero, teka, kasama ba sa plano niya yung agawin yung asawa mo? Naku naman ha, ibang level na yan. At saka, OMG, paano nga ba nagpaparami yung mga aswang? Ano ba yun? Nag-aano din ba sila? Yung alam mo na yun? Aba malay ko, ba't di ka maghanap ng aswang tapos doon ka magtanong kung paano sila nagpaparami? Ay, loka ka talaga. Bago pa ako makakuha ng sagot, baka nasa kawa na ako, no? O mas malala, walang kawa-kawa, diretsong nguyain ka agad, no? Diyos ko ka talaga, girl. Yung mga naisip mo talaga, alam mo yon? Naghahanap lang naman ako ng sagot eh. Papahamak mo pa yung buhay ko? Ikaw naman kasi sa dami ng itatanong mo, ganyan pa talaga eh. Asus! Kala mo naman ikaw napaka-inosente mo. Hoy, may asawa ka na, Day, no? Hindi ka Maria Clara para magkunwari ka dyan. At saka, tingnan mo nga yung reaksyon mo. Papalubog na nga ang araw noon ng magising si Zia. Maayos naman ang lagay niya kaya kahit paano ay nakahinga kami ng maluwag. Hindi na kami pinayagang umuwi ni Mang Ambo dahil ayon sa kanya, delikado ng bumiyahe dahil gabi na. Mas mapanganib pa raw dahil gabi yon ng kabilugan ng buwan. Ang panahong sinasabing mas malakas ang mga nilalang ng dilim. Kaya kahit gustong gusto ko nang umuwi, wala akong nagawa kundi sundin ang payo niya. Pero habang abala kami sa paghahanda ng hapunan, may narinig kaming sunod-sunod na katok sa pinto. Mabilis, malakas at parang nagmamadali. Lola Ambo! Nandiyan po ba kayo? Lola Ambo! Tama ba yung narinig ko? Si Luciano yan ah! Si Lucian nga yan. Pero paano niya nalaman itong bahay ni Mang Ambo? Ha? Mukhang natauhan na nga siya. Sandali lang. Pagbubuksan ko lang ng pinto yung batang yan. Lolo, salamat po nandito kayo. Nawawala po kasi asawa ko. Tapos si Lexi, hindi ko po sila makita. Baka nakuha po sila ng mga alipores ni Mayora. Aray ko naman, Lo. Hindi ka ba naman tanga? Bakit mo hinayama pa sa ilalim ka na kapangyarihan ni Mayora? Napilitan patuloy akong gamitin itong mga baboy natin para lang makahuli ng mga hinayupak na kubot na yon. Kung di ko lang sinabihan si Kapitan na sabuyan ka na asin, hindi ka makakawala sa gayuman ni Mayora. Sakit naman po ng pagkakabatok nyo, Lo. Kailangan ko po ng tulong sana yun eh. Yung asawa ko po kasi. Ligtas yung asawa mo. Nandito sila. Pati yung kaibigan mong bakla tsaka bata. Ay kahit kailan ka talaga, Luciano. Palpak talaga yung trabaho mo. Lola man eh. Kaya nga sabi ko sa inyo hindi ako para sa ganito eh. Kaya nga po ko lumayo, di ba? Pero bigla niyo naman po ako pinatawag. Dami ko patuloy dahil sa asawa ko para lang siya pumayag na tumira kami dito. Teka, sabi niyo, nandito po si Crisel? Crisel? Ikaw nga. Diyos ko, natakot ako. Crisel? Crisel, ikaw nga. Naku, natakot ako. Akala ko wala ka na eh. Ay, ano to? Another revelation? Bakit para kasabot ka pa yata ni Mang Ambo? Ano ka sa buhat? Nakakahiya aminin. Apo ko yung batang yan. Ay, kadali-dali lang ng pinapagawa palpak pa rin. Si Lolo naman oh. Pasensya na ho, Lo. Mahal, pasensya ka na ha. Hindi ko talaga sinasadya yun. Nakanganga at hindi ko na lang nagawang magsalita nang yakapin ako ng mahigpit ng asawa ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig ng mga sandaling yon.
kasabay ng tila paggaan ng dibdib ko. Hindi ko napigilan ang hindi mapaiyak dahil sa katotohanan na akin pa rin ang asawa ko. Na lahat ng yon dahil lang sa mahika na gamit sa kanya ni Mayora. Siguro nga totoo ang gayuma at yun ang nangyari sa asawa ko ng mga panahong nagkalabuan kami. Nasa ilalim siya ng gayuma at sa kapangyarihan ni Mayora. Nakakaloka naman kayo mga ambo ha? May pa-undercover pa yung peg nyo? Tinalo nyo pa yung NBA tsaka action movies eh. Kaso ito horror. Kasi imbis sa kriminal, mga aswang naman yung tinitiktikan nyo. Kaloka. Kailangan namin gawin to dahil hinahanap namin yung mutya ng pinakamalakas na kubot sa lahi nila Mayora. Kailangan hindi yung mapunta sa kanya. Dahil kung magkakataon, sigurado mauubos yung mga tao dito. Kung hindi pagkain, malamang magiging kalahi nila. Ano po ba itong mutya na to, Mang Ambo? Yun po ba yung kapangyarihan nila? Oo, at yun din yung pinanggalingan ng pagiging aswang nila. Nililipat yun sa isang tao para maging aswang. At yung mutya ng pinakamalakas na kubot, meron lakas yun na ibigay ang kapangyarihan niya sa magtatangan sa kanya. Kapag babae yung magtatangan, magiging kubot siya. Tapos kapag lalaki naman, magiging tiktek. Pero Lo, wala talaga dun yung mutya eh. Narinig ko rin yung hinahanap yun ni Mayora. Ibig sabihin, mula na masalin niyo sa pinsan niya, hindi niya pa yun nababawi pa. Ang tanong ngayon, nasa kaya yung pinsan niya na yun? Yun nga din yung malaking tanong na kailangan natin alamin. Pero saka na yan, mas intindihan natin ang ngayon. Dahil sigurado susugod dito yung mga kubot na yun. Unang araw pa lang na nahuli ka niya pero sa halip na gawin kang pagkain, ginayuma ka niya. Ibig sabihin, meron siyang kailangan sa'yo. Sabi po niya kapag nakuha niya daw yung mutya, ipapalunok daw sa akin yun eh. Tapos paghaharian daw namin yung mundo. Ay, ang bogacious naman ang plano niya sa'yo, Luciano. Anong pinakain mo doon at patay na patay sa'yo yung kubot na pangit na yon? Bahalak pa yata maging kabit? Ano siya? Kubot na kabit? Mama Lexi, ba't po ba yung kubot? Oo anak, kaya huwag kang gagaya sa kanila ha? Di ba sabi ni Mama, kahit ano pa kung mabuti ka, pagpapalain ka talaga ng Panginoon. Opo, Mama, tanda ko po yun. Kaya kahit anong mangyari, lagi ko pong pipiliin yung tama. Ayan, very good ka dyan, baby girl. Tahimik na lumipas ang mga oras hanggang sa marinig namin ang unang pag-alulong ng isang aso sa malayo. Maya-maya pa, parang alulong na lang ng mga aso ang maririnig sa buong gabi. Nagsimulang kumilos ang mga tao sa loob ng bahay. Halatang sanay na sila sa ganitong sitwasyon. Isa-isang naghanda ang mga lalaki. Habang kaming tatlo naman, naiwan sa sofa, magkakayakap at tahimik na nakaupo. Doon ko nakita si Lucian. Inaabot sa kanya ng lolo niya ang isang itak. At walang pag-aalinlangan niya itong tinanggap. Bigla akong kinabahan. Gusto ko siyang pigilan, pero bago pa ako nakapagsalita, may malalakas na kalabog kaming narinig mula sa labas. Kasunod doon ang mga sigawan at mga taong nagtatakbuhan. At sa gitna nito ay narinig ko ang galit na anghel sa labas. Mama, natatakot po ako. May monster po sa labas. Huwag ka matakot ha. Hindi ba brave ka? At saka lalabanan naman ni Lolo Ambo tsaka ni Tito Lucian yung mga monster eh. Tsaka nandito rin kami ni Tita Chris. Hindi ka na may iwan, okay? Mama, paano po kung kayo naman yung mapahamak dahil sa akin? Mama, hindi po ako papayag. Hindi tayo mapapahamak dahil lalaban din tayo, okay? Oh, ito, hawakan niyo to ha. Kapag may nakapasok, sasabuyan natin ito. Sabi ni Lolo Ambo, masasaktan sila sa asin. Ano na kaya nangyayari sa labas? Sana naman hindi na sila makapasok dito. Humanda ka, Lucian! Malakas na gayuma ang ginamit ko sa'yo! Pero bakit ka nakawala? Sa huli sa akin ka pa rin babagsak! Papatayin ko ang asawa mo! Para tuluyan ka na mawalan ng rason para mabuhay! At sa pagkakataong yun, doon kita kukunin! Tumahimik ka!
Nagawa mo lang kayo makin ako dahil hindi ako nakamaganda. Pero hindi mangyayari yun. Dahil sa'yo, nag-away kami ng asawa ko kaya ikaw yung manda sa akin! Hindi! Akin ka lang, Lucian! Ay, grabe naman yung ambusyosang kubot na yan. Buhay ka pa nga, inaasam na mabuyudo ka ng labidabs mo. Lintik na aswang talaga yan. Balak pa ako agawan ng asawa. Humanda talaga siya sa akin. Hoy, aswang! Pangit ka na nga, lumalandi ka pa! Saan ka ba kumukuha ng kapal ng mukha para agawin yung asawa ko, ha? Hoy! Kung inaakala mo tatahimik lang ako dito sa gilid, dyan ka nagkakamali! Pupunitin ko yung makapal mo mukha! Eto sa'yo! Bulisit kang babae ka! Papatayin kita! Napuluputan ako ng buhok niya! Ikaw pala yun! Ikaw pala yung umatake sa akin ng gabing yun! Grisel! Hoy, Amanda! Bitawan mo yung asawa ko! Bibitawan ba? Sige! Bibitawan ko siya! Naramdaman ko na lang na lumipad ang katawan ko sa lupa at sa isang iglap, bigla namang nakalas ang pagkakagapos ng buhok niya sa aking binte. Dahilan para bumagsak ako sa sahig. Napadaing ako sa sakit at pakiramdam ko ay nabalian ako ng buto ng mga panahong yon. Parang gumapang pa nga ang sakit sa tiyan ko dahil tumama yon sa sofa kung saan kami nakaupo kanina. Narinig ko pa nga ang malakas na sigawan ni Zia at ni Lexi. Halos mandilim ang paningin ko pero pilit ko yung nilalabanan. Tumayo ako at kitang-kita ko kung paano niya ibinalibag si Lucian sa sahig. Gumagalaw ang mga buhok niyang lumalapit sa akin at nanlilisik ang mapupula niyang mga mata. Grisel! Ah! Grisel! Tumakbo ka, Grisel! Mama! Mama, si Tita! Hoy! Haliparang taas mong nakamukha ni Dugong! Layuan mo si Grisel! Ako'y harapin mo, bakit ka? Dapat sa'yo nililibig sa asin! Tanggapin mo to! Ah! Mas pangit kang bakla ka! Dapat sa salot na tulad mo, ginagawang pagkain! Uunahin na kita! Ah! Siya! Diyan ka lang! Diyan ka lang! Ayos lang si Mama! Bitawan mo si Mama! Ikaw na aswang ka! Bitawan mo yung mama ko! Pakialamero kasi tong bakla mong nanay! Kaya papatayin ko na lang siya! Huwag kang mag-alala! Isasabay na kita para sabay kayong mawala! Ang sabi ko! Bitawan mo yung mama ko! Napasigaw ako nang nakita ko ng malinaw ang biglang pagkulubot ng mukha ni Zia. Lumutang ang buhok niya sa ere at parang nagkaroon yun ng sarili nitong buhay. At sa isang iglap, sumugod ang mga hibla nito kay Amanda. Nagulat si Amanda sa bilis ng pangyayari, kaya naman nabitawan niya si Lexi. Bumagsak ito sa sahig at dali-dali ko naman siyang nilapitan para hilahin palayo sa gitna ng labanan. At habang ginagawa ko yon, dinig ko pa rin ang mga sigawan at labanan sa labas. Nagharap sina Zia at Amanda. Parang buhay ang mahahaba nilang buhok habang nagsasalpukan yun sa ere. Nag-uunahan sa pag-atake at pagharang sa isa't isa. Malakas si Amanda kaya nahirapang makahanap ng pagkakataon si Zia na tamaan ng kalaban. Pero patuloy siyang lumalaban hanggang sa masugatan nga na si Amanda. Ikaw! Nasa iyo yung mutya ni Ani! Ikaw ang anak ni Ani! Buhay ka pa palang bata ka! Tamang-tama! Dahil kukunin ko sa iyong mutya at ipapalunok ko yan kay Lucian! At kapag nangyari yun, wala nang makakapigil sa amin! Mapapasa kamay namin ang kapangyarihan ng mutya at mapaghaharian namin ang lahat! Umaasa ka pa rin palang makukuha mo yung asawa ko! Hindi ako papayag! Umalis ka na sa baryo namin! Kunwari mabait ka lang, pero kasi sama na mukha mo yung ugali mo! Pati pagkatao mo, bakit din? Sige, sige anak! Huwag ka papayag na makuha ng pangit na yung mutya na yun! Sa nanay mo yan, kaya dapat hindi mo yan ibigay sa kanya! Mga kasama! Nag-iisa na lang itong kupot na to! Naubos na namin yung mga kasama mo, Mayora! Hindi ka na makakalabas sa bahay na to! Mga kasama! Itayo niyo yung mga walis sa labas! Kung
Kung inaakala mo magtatagumpay ka, diyan ka nagkakamali. Malas mo lang dahil kami yung nakaharap mo, Amanda! Marami lang kayo, pero mas malakas pa rin ako! Yun ang akala mo! Nikapos ko na po siya, gawin niyo na po! Katapusan mo na, Amanda! Sige, buruin natin siya. Lagyan natin na asin. Ah! Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo? Ihanda niyo yung mga kawayan. Ngayon na! Hindi! Akin ang mutya! Akin si Lucian! Akin ang bayang ito! Hanggang pangarap ka na lang, Mayora! Dahil dito na magtatapos ang termino mo! Paalam na sa'yo! Makalipas nga ang isang linggo ay naging tahimik na ang baryo namin. Nawala na rin ang mga bali-balitang may mga namamatay. Grabe naman yun. Para pa rin ako may kwintas dahil sa kagagawan ng aswangit na kabit na yun. Buti nga yan lang yung nakuha mo eh. Ito nga oh, may remembrance pa din siya nakalmot sa braso ko. Ito, tingnan mo. Hayaan mo, mahal. Papatingin natin sa espesyalista para hindi ka naman magkaroon ng peklat. Mama Lexi, sabi po ni Lolo, iinamin ko daw po to araw-araw para hindi daw po lumabas yung pagiging kubot ko. Ay, oo anak. Makinig tayo kay Lolo Ambo, ha? Opo, Mama. Mabilis ngang lumipas ang mga taon at naging payapa na ang buhay namin. Si Zia naman, patuloy na ginagabayan ni Lolo Ambo para nga makontrol niya at hindi magamit sa masama ang pagiging kubot niya. Sa ngayon, dalaga na po si Zia. Si Lexi naman ay kapitana na sa baryo. Habang kami ni Lucian, kasama si Lolo Ambo at ang isa naming anak, tahimik kaming namumuhay dito sa nayon. Na noon ay iniiwasan pero ngayon ay dinadayo na ng mga tao para nga magpagamot. Dito ko na lang po tatapusin ang kwento ng buhay ko na sa kabila ng mga mapait na pagsubok, naging dahilan pa para mas tumibay pa ang aming pagiging mag-asawa. Maraming salamat po sa pag-ere ng kwento ko at more power po sa inyong channel. Grabe yung story na yun, oh. Grabe, ang ganda ng Grabe yung twist story. naman nun. The twist is twisting. Akala ko namatay lang yung nag-anak kay Oo. Pero, grabe naman yung twist na yun. Grabe talaga. What a revelation. Ang galing, no? Ang ganda. Ang ganda ng Pero nung story. una nainis ako. Crizel, no? Nainis ako kay Luciano eh. Pero yun pala, naguyuma lang din naman Oo. pala. Ay, pero may napanood ako ng ganyan yung sinasabuyan daw ng asin. Sa TikTok ko yata napanood yun. Nagtitiktok ka kapag TikTok ka pa pala. Siyempre. Pero anyways, kaya ano masasabi niyo sa kwento natin? Nag-enjoy ba kayo? Kasi kami nag-enjoy kami eh. Solid talaga, kayang grabe yun. Kaya naman kung na-enjoy niyo yung kwento namin, huwag niyo kalimutan Ay, meron pa mag-subscribe. tayong hindi nasasagot. Ay, ano ba yun? Yung tanong ng kayanggaw natin, kung meron ba tayong fixed time sa paggawa ng video. Paano daw yung baby? Kasi kung may nagbabantay ba raw? Ayun, kayang may pinapakasuyo namin lagi sa mga magulang namin kasi yun nga, ito yung oras namin ng trabaho. Oo. Ganun naman tayo lahat. Tapos, syempre, nakakapag-alat pa rin Oo, kami yun ng naman time. yung importante, di ba? Kaya ka nga nag-work, tatrabaho para nag-work. sa anak mo, di ba? And nakakapag-alat din naman kami ng time kay baby. Kami sa gabi, ayun, pagkatapos naman namin mag-work kaagad, talagang May bonding moments may bonding naman. moments kami araw-araw. Yun kaya thank you sa mga tanong nyo na ganyan na concerned Oo. talaga kayo sa amin tsaka sa nangyayari sa buhay namin. Ayun. Pero yun nga, kaya patuloy pa rin kami mag-upload hanggang may makikinig sa inyo. Malay nyo, si Baby Anggaw. Alam nyo, soon, pwede na rin... Pag marunong na magbasa, Oo, no? pwede na rin pwede na rin siya mag-record, di ba? Pwede na siya mapag-guest. Yun Oo. eh. Kung papayag gusto siya, lang. kung Gusto papayag lang. siya, kung gusto niya. Hindi natin siya yun. Ayun, anyways, kaya comment kayo sa kung ano masasabi niyo sa story natin. Oo, kung nag-enjoy din kayo, no? And please, subscribe naman po kayo para unang lalabas sa wall nyo yung videos natin pag nag-upload kami. So, ayun, kaya
Next time ulit. Ulit.